Di ba pag sinabing malala, talagang matindi. No? Kasi ang nangyayari sa Pilipinas ngayon ay talagang masasabi natin na hindi normal. No? Ang lindol parang naglalaro ng patintero. Tumatalon dito, simula sa Cebu, tapos sa Mindanao, biglang sa Norte, tapos bumalik na naman siya. Alam niyo po yun, dati ang lindol, talagang kapag natatala siya, minsan 1.2 lang, 2.7, pero alam mo ngayon, hindi bumababa ng 4. Dati, siguro nung 90s o early 2000, kapag ang lindol, umabot na ng 3, nakakatakot na. Pero ngayon, 4. 6, 7. Ang galing, marunong magbilang ng lindol. No, pero lahat tayo ay, wala naman siguro dito masasabi, lindol lang yan. No, lalo dun sa mga nakaranas ng lindol na yun ay talagang yung nararamdaman nila yung yanig, makita nila kung paano bumagsak ang mga debris, ang mga building, ang bahay. Hindi natin sila masisisi, pero silang takot at pangalawa. Amen? Ayan, ano? So, sa atin naman din dito sa Metro Manila, meron din sinasabi nila yung ano ba yun? The Big One. Hindi natin pwedeng ma-predict kung kailan. Amen po ba? Hindi natin alam kung mangyayari ba. Pero sabi nga, ano, sa bawat isa sa atin, kung may pangamba ka, huwag kang mag-alala kasi meron kang Diyos na. Amen. Amen po ba? Meron tayong Diyos na malalapitan sa panahon na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Meron Diyos na mag-iingat sa atin. Hindi lang basta pisikal, kundi mag-iingat din ating isipan, ating damdamin, ang ating kaluluwa sa panahon na hindi sigurado ang mga bagay-bagay. Amen po ba? Alam ko na tawag doon, lahat tayo ay nag-iisip. Sabi nga, dumagdag na ngayon, may problema na tayo sa bulsa, may problema na sa health, may problema pa sa lupa. Kasi lumilindol-lindol. Pero tandaan natin, mas makapangyarihan ng ating Panginoon. At ang sino man nagtitiwala at talagang nilalaan ang buhay sa Panginoon, makakaasa po tayo, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, let us continue to pray dun sa mga lugar na naapektuhan. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ayun po ang ating part. Best part na magagawa natin. Panalangin natin ng comfort, lalo na sa mga namatayan, sa mga nasiraan ng gamit. Pag-pray din natin sa Lord na magkalooban sila ng lakas. Amen. At higit sa lahat, makatagpo nila ang Panginoon, lalo na sa panahon na down sila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, alam ko na ngayong umaga nandito kayo dahil love nyo ang Lord. Amen. No matter what happened, tuloy nating pagsamba sa Panginoon, tuloy ang pagsik sa Lord. Amen. So, salamat sa mga nakasama natin sa umaga nito, sa ating mga kapatid. Hindi ko na kayo i-mention, but we are so happy na kayo ay nandito. We are so glad. Especially ang ating Lord. Amen. So, ngayong umaga po, patuloy tayo mag-aaral ng salita ng Lord. At sabi nga, ang aim natin sa Book of John ngayon ay mas lalo pa tayong ma-in-love sa Lord. Amen po. Na mas lalo pa natin makita ang kanyang beauty, ang kanyang glory, at makita kung ano nga ba ang kanyang mga ginawa para sa atin at patuloy na ginagawa. Amen? Kaya ngayong umaga, napag-aaralan natin yung pinamagatan natin. Ayan. The Word became flesh. The glory of God revealed in Christ. Sabi nga po, nung nakaraan, pinag-aaralan natin na pag sinabi yung Word, sino yan? Si Jesus Christ. Sabi nga sa Greek, Logos. Amen? Kasi nga ito ay nagpapasimula, naghahantulad sa kung sino ang simula at ang wakas. Alpha and Omega. Kanina nga nabanggit ni Ate Julian yan, ano? Pero nabasa rin natin na ang Word, hindi lang siya kasama ng Diyos. Siya mismo ay Diyos. Amen po ba? Amen. Meron na pa kayong nakita, siguro may mga istorya sa mga reality shows. Sino na nakapanood ng reality shows? Ayan, yung halimbawa, PBB. Ayan. Alam niyo po sa Amerika, merong yung mga may-ari ng company, halimbawa sabihin natin yung Walmart. Ayan. Sa Amerika, napakalaki po ng Walmart. Dito sa atin, ginaya ng Walter Mart. Pero sa original po yan, Walmart. Meron po yan napakalaking company po yan. At nagkaroon reality show na yung mga boss, hindi na basta boss, kundi yung pinakamay-ari
Ang ginawa sa kanya, o sige, para makilala mo ang mga empleyado mo, magpapanggap ka na bagong hire. Yan. Ang bagong hire. So, nagpanggap siya ngayon ng bagong hire siya. So, pumasok siya. Ang aim lang ay makilala niya ang mga trabahador. So, doon, pumasok siya. Makilala niya na ang hirap pa rin ng trabaho. Hindi pa na madali. Kapag nasa baba ka, iba pala, ang daming nag-uutos, ang daming pinapagawa. Tapos nakita niya rin ang iba't ibang ugali ng tao. Ng mga empleyado niya, meron papanlamang, meron namang mga matiisin, masisipag. Amen? So sa doon siya, may nakausap siya. Hindi ko makakalimutan doon, may nakausap siyang isang babae. Na itong babae nito, napakatagal na, 3 years na pa siya o 5 years na siya sa company. Pero yung kinikita niya ay maliit lang. At sabi nga, yung maliit na kinikita niya, ang binubuhay niya pa ay at yung tatlong bata na yun, siya lang kasi wala na siyang kasamang asawa o tatay. So doon siya naabag. Na-move yung kanyang puso. Sabi niya, grabe, ito pala yung mga hindi ko alam. Habang ako ay nasa taas. Tandaan yung istorya ha. Habang siya daw ay nasa taas, meron pala mga grabe ang karanasan sa mga nasa. Kaya ngayon, sabi niya dahil ito, kinausap niya yung babae ng balumban. At nagulat yung babae nung inamin niya na ako ang boss mo. Ako ang may-ari ng balumban. Di, yung babae, gulat na gulat. Sabi niya, ako ay na-touch sa story mo. Ako rin ay nabilib sa pagtatrabaho mo. Dahil matiisin ka, kaya naman ako nang bahala sa pag-aaral ng mga anak mo. Inarad niya, wala, kasi sa Amerika, college lang naman talaga ang pupuntimahin ng mga magulang kasi libre mula kinder hanggang senior high school. So sabi niya, tapos tuwa na siya, masaya na siya. Akala niya hanggang doon lang. Tinanong siya ngayon, saan ka ba tumitira? Ayan. So sinabi niya, ito po nangungupahan ako and I really struggle in paying the rent. Sabi niya gano'n. Sabi niya, don't worry because I will give you house and land. Wow! Ano sasabihin niyo? Sana. Sabi na eh. Pero, alam niyo yun, kung yun ang kaya gawin ng boss sa empleyado niya, alam niyo po, ang istorya natin ngayong umaga ay higit pa dun sa boss na may-ari ng Walter Mart. Siya ang Diyos ng bika ng langit at ng lupa. Siya ang lumalang sa atin. Amen po ba? At ang sinabi nito, the Word became flesh. Kung yung sa istorya doon, sila ay nagpanggap. Nagpanggap lang kasi boss pa rin naman siya eh. Pero dito, ang usapan dito, ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Ang Diyos na tao upang abutin tayong mga nilalang. Amen po ba? Nakikita niyo ba yung kagandahan ng salita na yun? Yung kagandahan ng truth na yun na isang Diyos nagkatawang tao upang abutin tayo. Kung yung boss kaya niya magbigay ng pampaaral, kung yung boss kaya niya magbigay ng bahay, halos mo yung Diyos na umabot sa atin. Amen? Kung hindi siya bumaba mula sa langit at nagkatawang tao, kahit nasa iyo ang pera, kahit sa iyo ang pag-aaral, sayang ang lahat. Kasi hindi mabibigay sa atin ang kapatawaran at kaligtasan sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Sabi nga po, no, dito sa opening verse ng ating binasa, dito natin makikita na ipinakilala ang ating Panginoong Hesus bilang the eternal Word. Amen? Naalala niyo po ba? Sa mga napag-aralan natin nakaraan. Sabi nga, no, He is the divine Word who was with God and was God. At dito nga po sa verse 14, pinakita sa atin ngayon na itong salita ay naging. Sabi nga, no, ito ang naghihiwalay sa atin, mga Kristiyano, sa mga naglalabas sa ibang mga religion. Paano tayo nahiwalay? Kasi dito mismo, mababasa na ang Diyos ang siyang pumasok sa human history. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi siya tao na naging Diyos. Kasi iba, paniniwala, gano'n eh. Dito, Diyos na nagkatawang tao. Na hindi lang to basta pumasok siya na hindi nakikita, pero kakaiba doon,
dahil siya ay nabuhay katulad natin. Ibig sabihin, He is a person. Kurutin mo nga yung sarili mo muna. Ayan. Kurutin mo ng konti na yung katabi mo. Huwag mo saktan, baka suntukan ka. Ayan. Ibig sabihin, kung paano mo nahawakan ang sarili mo at kung paano mo nahawakan ang kapwa mo, ganun po nung si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Amen po ba? At dito pinapakita ngayon, dito pinag-uusapan, ano nga ba yung kahalagahan na sinasabi that the Word became flesh. Amen po ba? So, if you are ready, just say, ready. Ready! Yan. Sige po, tayo ay magtutuloy na. At, sige po, Kuya Renzi. Ayan. Unang bagay po na ating titingnan dito, yung word na the incarnation. Pag sinabing incarnation, ito nga po ay, ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay po ba? Kayo po ba ay nananampalataya na ating Panginoon Jesus ay totoong tao? Amen! Dapat. Kasi pag dininay nyo na si Jesus ay totoong tao, sinasabi sa Biblia, wala sa atin ang Diyos. Amen? But then, hindi dapat mawala rin ang pananampalataya natin na siya rin ay 100% na Diyos. Amen po ba? Amen! Malinaw? Amen. Sige. Kaya Renzi, pakipindot na po. Sabi niya na John declares that the eternal Word who created all things and gave life and light became flesh. Sabi niya na the mystery of the incarnation. Ano nga bang sinasabi? O yung isang bagay na minsan mahirap unawain, pero ngayon binibigay sa atin. Sabi nga na flesh refers to full humanity. Pag sinabing the Word became flesh, hindi ito yung kalahati tao, kalahati android. Ayan, ano? Hindi. Ibig sabihin ito talagang flesh. Amen po ba? It talks about full humanity. Not sinful flesh. Alam niyo po ba, ang ating Panginoong Jesus, sabi na ano, tayo mga tao pinanganak na makasalanan. Amen. We need to admit it. We need to accept it. Kasi kung hindi natin accept yun, hindi tayo hinatawad. Di ba? Pero alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, kung siya ay pinanganak, wala po siyang kasalanan. He is full humanity but without sin. Why? Sabihin niyo, why? Why? Kasi tayo ay nagmula kay Adan. Amen po ba? Pero si Jesus, conceived siya ng Holy Spirit. Amen po ba? Yes, He is in full flesh, pero without sin. Amen po ba? So, isa yung bagay na dapat natin maunawaan. Sabi nga, no, pero, hindi ibig sabihin na siya ay walang kasalanan. Hindi ibig sabihin na siya ay hindi napapagod, na siya ay hindi nasasaktan, na siya ay hindi umiiyak, na siya ay hindi tumatawa. Amen? Ibig sabihin kasi doon, wala siyang kasalanan, but then, ang human nature nasa kanya. Merong weakness at may limitation. Yung kanyang physical na katawan. Amen po ba? Nauunawaan natin maigi? Kasi kasama to sa ating doctrine. Yan, ano? Ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi na, no, God did not merely appear as a man. Kasi po, sa Old Testament, maraming beses po ng ating Panginoong Jesus ay nagpakita. Yan. Si Joshua, nung nakita niya yung pinaka-leader ng Lord of Hosts, ayun ay si Jesus Christ, pero hindi pinanggit doon. At yun din yung, alam niyo po ba, nung si Abraham, nakipag-deal siya, na kung ilan lang, kung merong 10 na hindi makasalanan, mabuting tao doon sa Sodom at Gomorrah, naalala niyo po ba yun? Ayun po, no, doon po si Jesus ay nag-appear as a man. Pero without flesh po yun. Nakukuha natin? Pero pagdating po sa New Testament, hindi lang siya nag-appear as man, but then He became one of us. Nakukuha po natin? Ayan. So, huwag po kayong maguluhan, dahan-dahan lang natin. So, this truth is beyond comprehension. Sa totoo naman, ang hirap unawain. Bakit? Kasi ang ating isipan ay limitado. Ang ating nauunawaan ay limitado. But then,
Ano ang kailangan natin i-apply? Pananam. Ulitin na. 1, 2, 3. Pananampalataya. Sabi nga no, the Creator entered His creation. The infinite became finite. In human flesh lang ha, human flesh. And the eternal entered time. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos na hindi limitado ng oras, ng space, o anuman, ngayon, pumasok siya sa kanyang creation. Amen po ba? Sino kaya, sa totoo lang, ang gustong gumawa nun? Na ikaw ay nasa pinakatuktok at bababa ka sa pinaka. Meron ba rito na pag sinabi ni Pastor, halimbawa, Kuya Ayan, huwag ka na mag-security guard. Magbasurero ka na lang. Siguro, uy, grabe naman. Doon, hawak ko lang, batuta. Tapos ito ngayon, basura. Ang dumi. Di ba? Hindi, sa ating mga tao, hindi tayo basta-basta bababa. Amen po ba? Kapag nga lang nagbayad sa jeep, naiinis ka pa eh. No? Pero sign of humility rin. Amen? Pero how much more ang Diyos? Siya ang pinakakataas-taasan, pero bumaba siya. Because of His love. Amen po ba? So pangalawa, ano nga ba yung purpose ng incarnation? So, God became man, ano daw po? To dwell among us. Kapatid, simula pa, gusto ng Lord kasama ka. Gusto ng Lord makasama ka. Sabi mo sa katabi mo ngayon, gusto ka ng Lord? Gusto ng Lord kasama ka. Nandito ka ngayon. Gusto ng Lord, may hinya ka sa pag-isip ko. Kasi hindi ka nagigisip pag walang hininga. Kasi gusto ng Lord, kasama ka. Gusto ng Lord, He will dwell with you. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Yesus ay siya ay nagkatawang tao kasi gusto niya makasama tayo. Sabi nga literally to tabernacle or pitch his tent. Alam niyo po, mababasa natin yan sa Old Testament. Sa tuwing po ang gusto ng Lord, ang kanyang presensya ay makasama ng mga Israelita, kailangan po magbuo sila ng tabernacle. Kailangan po yung tabernacle na yun ilagay sa tent. At sa huli po, gumawa sila ng temple. Amen? Pero lahat ng yun ay nagre-represent lamang pagdating sa New Testament sa pagdating ng ating Panginoong Yeso Cristo. Amen? At ito po yung katuparan na sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang presensya ng Lord ay hindi na nasa tent, hindi na nasa tabernacle, kundi na kay Kristo Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Talagang gustong-gusto tayong abutin ng Lord. Amen po ba? Kasi alam niya, siya ang kailangan natin. Alam niya na siya ang matatakbuhan natin. Alam niya na sa piling niya lang tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Amen po ba? Ang mga tao naliligaw, tumitingin kung saan-saan. Pero ngayon ang Diyos bumaba. Bakit? Kasi nasa Kanya ang katotohanan. Amen po ba? Sabi nga, Jesus is God's presence among us. Tandaan po natin, we can always approach our Lord. Amen? At tandaan natin, Jesus is always personal. Always personal. O sabi mo, Lord, lumapit ka sa Kanya ng personal. Huwag mo na sabihin na, sumama ko, lalapit ako kay Lord. Naiya ako eh. Kahit dyan sa pwesto mo ngayon, kahit nag-isa ka, mag-pray ka, ang Lord, kakatapuhin ka. At tandaan mo, Jesus is always near. Kaya ang sinabi niya, I will always be with you to the very end of the age. Sinabi na pa, I will never leave you nor forsake you. Amen po ba? Dahil ang Lord, sinasamahan tayo. Saan? In our loneliness, in our struggles, in our victories, in our uncertainties, God always draw near to us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagin ng tissue. Yan.
Medyo yung aking sundalo palabas. Ayan. Sige po. At tayo po ay pumasok na sa ating number 2. Kanina to, Ate Ron. Ang tanong pa eh. Kapit na po May patalastas. Ayan. Number 2. Ayan. The revelation of His glory. Ang Lord ng ating Panginoong Hesus ay bumaba kasi kailangan makita ng tao ang glory ng ating Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba, kapag sinabing glory ng Lord, iba po ang dadala sa atin yan. Iba po ang magiging hikayat sa ating mga tao. Pag-aralan natin. Sige po. Sabi nito, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father. So, glory revealed. Pag sinabing glory, sa Greek word, doxa. Ayan, it refers to the visible manifestation of God's divine nature. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus, siya yung visible manifestation ng divine nature ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga, isipin na lang natin kung gaano ka-glorious yung naranasan ng mga tao na nakakita sa Panginoong Hesus. Pero ang tanong, lahat nga ba ay yung naranasan? Di ba hindi? Kasi may mga tao na ayaw siyang tanggapin. Pero yung mga nanampalataya, nakita nila yung glory. Sabi nga po dyan, sa Old Testament, the glory was seen, sa apoy. Yung glory ng Lord, nagpapakita sa apoy, sa cloud, sa radiance. Amen? Sabi nga nung sila ay nasa ilang, kapag gabi, ano yan? Pillar of fire. Pag umaga, clouds. Amen? At nung sila ay nasa bundok Sinai, may kidlat, may kulog, may lindol. Ang hindi nagrepresenta sa glory ng Lord. Amen? Pero pagdating sa New Testament, ang glory ng Lord, ng ating Diyos, ay pinakita sa person ni Jesus Christ. Amen? Sa paanong paraan, Pastor? Tanong ulit kayo, paano? Paano magsing kayo? Kasi doon, sa kulog, sa kidlat, diba, sa cloud, alam nyo, pagdating po sa New Testament, ang glory ng Lord pinakita dahil ang ating Panginoon ay full of grace and truth. Amen? Ayun yung tunay ng glory ng Lord. Kaya nga, mga kapatid, inaagaw. Sinilito yung nagpipray pa nung gano'n. And full of grace. Si Lord lang yun. Huwag mong ibigay sa iba ang sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ang glory ng Diyos pinakita sa Panginoong Hesus kasi grabe ang kanyang grace and truth. Grabe ang humility ng Lord. Amen po ba? Grabe ang love ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Hindi na kailangan ipakita ang kulog, ang kidlat at anuman. Makilala mo ang pagkatao, ang karakter ng Lord. Makikita mo ang full glory ng Diyos Ama. Amen po ba? Makita natin, nabasa natin na ang ating Panginoong Hesus ay loving. Mapagmahal ba ang Diyos? Yes. Makita rin natin na ang ating Panginoong Hesus ay full of compassion. Makita niya ang mga tao ang dami. Hindi niya lang basta nakita ang kanilang spiritual na kalagayan. Ay pakialam din siya sa kanilang mga sikmura. Amen? Pinakain niya. Pinakain niya. Kaya siguro ito yung nag-aalala kung wala ka nakakainin. Makakainin ka ng Lord. Amen? Amen? Pagtapos, meron magkain. Pero ibig sabihin ng Lord, gano'n siya compassionate. Talagang kinakatagpo niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ayun ang glory ng Lord. Sabi nga po, His glory is full of grace and truth. The perfect expression of God's character. Kasi alam niyo po, sa panahon ng Old Testament, ang mga tao natatakot kapag may kulog. Sino rin natatakot pag may kidlat? Amen. Isipin niyo lang ang presensya ng Lord nandito, kikidlat bigla dito. Kung ang presensya ng Lord, bigla na lang kukulog at ilindol.
O sabihin natin, nandiyan na ang presensya ng Lord. Baka wala na, ako na lang natira. O nabasa na tayo lahat. Drop, cover, and hold. Nagano na tayo. Pero hindi. Sabi ng Diyos, hindi yan ang presensya ko. Ang presensya ko, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. Ano pa? Self-control. Amen po ka. Pwede mo palakpakan natin ng Lord. Ayun ang katangian ng Panginoong Yesus Cristo. Ayun ang full glory ng Diyos na pinakita ng ating Panginoong Yesus Cristo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sige, B. Yeah, sa ating sa B, the witness of the apostles. John and the disciples literally beheld. Kung sinabing beheld, nakita, naranasan. Amen po ba? His glory. Ano ibig sabihin nung kasi sila nakita nila kung paano ang Panginoong Yesus ay nag-miracle. Nagpagaling ng mga may sakit. Nabalitaan ba kayo ng Panginoong Yesus nung nagpagaling, nahawa sa sakit? Hindi. Amen. Kasi siya ayun yung napapakita na siya rin ay Diyos. Amen po ba? Napagod siya pero hindi siya nagkasakit. No? Yung kanyang compassion and ultimately sa kanyang pagkamatay at kanyang resurrection. Amen po ba? So His glory is not the glory of worldly power, but the glory of divine love. Alam niyo po, nung nakaraan, kasi sa Lipa, sa FCC Lipa, nung nakaraang linggo, ang nag-preach po doon ay si Pastor Ajin. Yan, at ang ganyan naging topic din, akalain niyo yan, nasa John din siya. Talaga naman, talagang, sabi niya doon, alam niyo po ba si John, the Beloved, bago siya naging John the Beloved, siya yung si John na gusto niyang pakindatan yung mga mamukulit. The John, the lightning. Yan. Gusto niya sabi niya, Lord, babawaan mo po ng kidlat. Yung sumulat nito si John. Si John the Beloved. Pero alam niyo po, paano siya naging John the Beloved? Paano nag-transition from talagang matindi eh. Gusto, John the Lightning. Parang meron dito, di ba? Nagnakaw na yun, patayin. Sino nagsabi nun? Yung mga nagnakaw na yan, mga araw, ibaon. Ikulong, lahat, di ba? Talagang sabihin natin, lahat na ng mga matindi eh. Alam niyo, hindi naman tayo nabago kay John eh. Siya, talagang kidlatan eh. Pag kinidlatan, alam niyo po, talagang sunog yun. Pero dahil kasama niya ang Panginoon, dahil nakilala niya ang Panginoon, nakita niya ang glory ng Lord, nag-transition siya from John the Lightning to John the Beloved. Ano sabihin? Si John, the Apostle, naging sobra siyang mapagmahal. Bakit? Kasi ang Panginoon ay full of love and full of compassion. Amen po ba? Kaya ikaw, kapag ang Panginoon kasama mo, ang Panginoon nakikilala mo, magiging mapagmahal ka na. Amen po ba? Tignan mo ang katabi mo kung mapagmahal yan. May katawanan eh, no? Pero, ang Lord, pag nakita mo ang glory ng Lord, sabi ko nga, iba ng Lord, ito ang magbabago sa iyo. Ito ang magbabago sa atin. Sa dating ayaw magpatawad, ikaw ngayon handang magpatawad. Dati dating hindi makalimot sa mga mali, sa mabibigat, ngayon, kaya mo nang kumalimot. Amen? Amen po ba? At iba pa, dwell in God's presence. Dahil kung paano nabago si John, ganoon din ang gagawin ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. When we look to Jesus, makikita natin kung sino ang Diyos. Siya ay merciful, siya ay gracious, siya... Amen po ba? Ayun ang totoong glory ng ating Panginoon. Number 3. Pilensya na po kayo kasi umabot po ko sa 4. Pero ngayon ay number 3 na po tayo. Mabilis po ba? Wow, mabilis. Okay. So, the fullness of grace and truth. Ano pong ibig sabihin yan? So, sinabi niya na, from His fullness, we have all received
Grace upon grace. Ano nga po ulit? Baptisin natin. 1, 2, 3. Grace upon grace. Yan. The overflow of grace. Sino dito yung nagbukas ng tubig sa CR? Nakalimutan mo. At pagbalik mo, yung CR nyo, swimming pool na. Yung lababo, naiwan mo. Nakabukas yung gripo, pagbalik mo, puno na. Sa baso mo, hindi ka tumitingin, nakikipagtsikahan ka. Yung baso, nag-uumapaw na. Amen? Anong pinapakita ni Pastor? Di ba kapag sinabing overflow, mahirap pigilan? Mahirap pa pigilan? Yes. Ganun ang grace ng Lord. Hindi mo kaya pigilan. Kapatid, nagkasala ka, sinabi ng Lord, my grace is sufficient. My grace always abounds. Amen po ba? Ito ba yung magtutulak sa atin para magpatuloy sa kasalanan? Hindi. Pero ito ay nagtutulak sa atin na kapag ikaw ay nagkasala, always come to God anytime. Amen po ba? Because His grace always abounds. Sabi na po dyan, the grace upon grace means, ano daw po? Unending supply. Sabihin nyo nga po, unending? 1, 2, 3. Unending supply. Minsan nangangarap tayo, Lord, yung wallet ko sana hindi nauubusan ng 1,000. Kaso nga lang, nakahawak ko pa lang. Lipat ka ang agila. Ang bigasan, Lord. Isang sainan na lang. Sana po rin hindi nauubos. Di ba minsan pag iniisip tayo yung unending, ang sarap ano? Pero alam nyo, katotohanan, meron ito sa buhay natin eh. Na dapat natin lagi nakikita yung unending grace ng Lord. Kapatid, meron totoong unending sa buhay mo. Unending ng Lord and unending grace ng Lord. Amen po ba? Ayun po yun. Kaya nga po, through Christ, ano daw po? We receive forgiveness, we receive adoption, we receive strength, and eternal life. Ayun po yung kagandahan na sinasabing we see the fullness of God's grace and truth through Jesus Christ. Amen po ba? Mas na-appreciate ba natin ang Lord ngayon? Kung sino siya sa buhay natin, kung ano yung ginagawa niya sa buhay natin. Sige po, letter B. Yan. Grace and truth in contrast to the law. Kasi nabanggit kanina na through Moses, binigay ang law. Sabi nga no, ang law ba ay makakapagligtas? Hindi. Ang gawain ng law ay ipakita sa atin ang need natin ng Savior. Ang gawain ng law ay ipakita sa atin na tayo ay mga kasalanan. Bakit? Kasi ang totoo, hindi natin kaya sundin lahat ng sinasabi sa batas. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya nga sinabi yan, the law was given through Moses. It reveals God's standard but could not save. But then grace and truth came through Jesus Christ, revealing God's heart and providing salvation. Kung ang law ay binigay kay Moses, sa pagkapanakan naman ng ating Panginoon Jesus, sa kanyang pagpunta dito sa lupa, ang kaligtasan naman ang dala ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya nga, kailangan ang ating Panginoon pumunta dito sa lupa. Kasi, ulitin ko lang, kailangan niyang mag-dwell in flesh. Bakit? Kasi po, mula pa sa simula, kailangan po ng blood sacrifice. At ang blood sacrifice ay kailangan doon sa walang kasalanan. Amen po ba? Ang sinabi nga kanina, si Jesus ay walang kasalanan, but He is in full humanity. At sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, sa pagtigis ng kanyang dugo, hindi po magiging tawag doon, hindi po mangyayari kung hindi siya mag-dwell in flesh. Amen po yan. Ayun po ang isang dahilan why He did to come in flesh. Amen po ba?
Kaya nga, ang lagi, alam niyo po, ang lagi example ko dyan, kung ikaw, tao, isipin mo na siguro yung pinagdidirian mo, ipis. Sino rin ka nandidiri sa ipis? Si Renzi. Bakit? Ang ipis, ano na? Madumi. Ang ipis, ang pangit ng itsura, sabihin na natin. Kasi parang, yung paglalakad siya, parang may mata nakatingin sa'yo, pero isa lang. Di ba yung sa likod? Di ba ang pangit? Madumi. Alam niyo po ba, ganun ang kalagayan natin bilang tao? Ang pangit, madumi. Pero ang Diyos, nagkatawang tao. Ikaw ba, handa ka maging ipis kung pwede? Hindi, di ba? Kasi sabi mo, ang pangit naman, Lord. Pwede ba, ano na lang, Labrador o kaya Sitsu? Kasi yun po yung inaalagaan eh. Pinapardor pa. Eh, yung ipis, chinichinelas mo eh. Gusto ko lang makita nyo kung gaano nagpakumbaga ang Diyos para abutin tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Pero salamat dahil ang Diyos ay Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kaya ang sabi ng religion may show us what we should do. Isa na religion, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero alam niyo po ba sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, magkakaroon tayo ng kapangyarihan magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin. And lastly, yan, last na po, the revelation of the invisible God. Sabi nga dyan, ano? Sige kuya. No one has ever seen God. Amen? The only God who is at the Father's side, He has made Him known. Sa ibang translation po, no one has ever seen God but the only Son. Sa ibang translation pa, the God. The same God. Ang sinasabi dyan, walang makakita sa Diyos, kundi ang anak na mismo siya rin ay Diyos. Na siya ay nasa Father's side, kaya siya ngayon ay nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Amen? So the unseen God made known. Sabi nga, no, God is invisible and transcendent. No one can see His full essence. Sabi nga po, katotohanan, kung ang Diyos magpakita sa atin His full glory, patay tayo. Patay tayo. Hindi tayo hindi tayo makakatagal sa presensya ng Diyos. But then, in human form, si Jesus, siya ang perfect explanation and representation ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga yet Jesus, the only begotten God, who is in the closest relationship with the Father, has made Him known. Kung sino ang ating Panginoong Jesus, kung sino ang Lord na pinabanggit sa Biblia, kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus, kung ano ang karakter niya, huwag ka na maguluhan. Kung ano ang representasyon ni Jesus, ayun ang Diyos. Amen po ba? He is the full representation. Letter B, Christ, the perfect revelation. Sabi nga to know God, ano gagawin? We look to Jesus. His words, His works, His heart. Kung sino ang Panginoong Isus, ayun ang karakter ng ating Diyos. Kaya nga, full, representation. Sinabi nga sa Hebrews 1:3, He is, basahin sabay-sabay, 1, 2, 3. He is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Ano daw po? Exact. Alam niyo yung sinabi ng exact? Parehas sa parehas. Walang labis, walang kulang. Walang naiiba. Kung may gagamitan man tayo ng perfect representation, diyan natin ipapasok. Walang labis, walang kulang. Eksakto. Amen po ba? So, Jesus is the full explanation and representation of God. So, anong ibig sabihin yan? Grabe. Grabe ang glory ng Lord.
Kung nakilala mo ang artistang paborito mo, masaya ka na. Kasi ako siya na yung sikat sa lahat. Hindi mo compare sa ating Panginoon Yesu Cristo. Kung nakilala mo ang sinasabi mong mahalagang tao, hindi mo compare sa Panginoon Yesu Cristo. Bakit? Kasi ang glory ng Panginoong Yesus na nagpapakita kung ano rin ang glory meron ng Diyos. At ang ulitin natin, ang pinakamaganda doon, hindi na natili ang Panginoong Yesus sa tok-tok. Bumaba siya upang nabutin tayo. Bumaba siya upang, sinabi natin mga kapatid, sa salita niya, kung meron mang nakakaunawa ng lubos sa atin, sino rito yung nasasaktan? Sino rito yung nalulungkot? Sino rito yung mag-aalinlangan? Sino rito yung nakaramdam ka na you are betrayed? Mga kapatid, walang makakaunawa sa inyo ng lubos, hindi ang Panginoon Yesu Cristo. Bakit? Lahat yan naranasan niya. Hanggang kamatayan. Ganun siya, inabot tayo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Gusto ng Lord, makasama. Gusto ng Lord, maranasan mo yung gusto nang ibigay ng pagpapala sa atin. Gusto ng Lord, malaman mo na hindi ka na iisa. Nagmamahal sa iyo at may nagliligtas. Amen po ba? Ayun po yung ibig sabihin ng word na the word became flesh. Kung saan ang glory ng God ay pinakita sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yung glory na hindi sa kulog, sa pigkat, sa apoy, mga anuman, hindi yung glory na nagpakita ng karakter ng ating Diyos. Ano yun? Grace and truth. Amen po ba? Napakasarap mahalin ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga po sinabi ni John the Beloved, from John the Lightning to John the Beloved, siya rin nagsabi na, we love because He first loved us. Tayo ay marunong magmahal. Bakit? Kasi ang Diyos, una na tayo inahan. Sa pamamagitan ng ano? Ang ating Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa. And He dwelt among us. Amen po ba? Mahal ka ng Lord. Saan mo sa ng Lord? Bumaba siya para sa'yo. Para maligtas ka. Pakubaba siya dahil gusto na kasama tayo. When we close our eyes, and let's say, thank you, Lord. Sabihin mo yan ang mula sa puso. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Inayaan ko yung praise and worship din tayo po sa... At magitin natin yung pinunta kanina na Nicolaita. Kung paano ang Diyos ay bumaba dito sa lupa, hindi dapat masayang yun. Do you believe that? Paano hindi masasayang ang pagbaba ng Lord dito sa lupa kung sinasabi na ipagkaloob mo sa Diyos ang buhay? Ipagkaloob mo sa Diyos ang buhay. At sa oras na to, kuhain natin yung pagkakataon na yun na yes, we already believe. We are already disciples of our Lord, but then let us recommit ourselves to God. Sinasabi ko sa kanta na ito na let us commit our lives to Him. Alam mo kapatid, sa buhay mo, marami ng bigat, may hirap. Yes, nananampalataya ka. Yes, nananalangin ka. But then, hindi maiwasan na bibigatan ka. Nahihirapan ka. Pero yung oras na ito, sinasabi ng